Magandang araw mga ka-Express Info. Dumating na ang 13-man lineup ng Gilas sa Chinese Taipei para sa kanilang pagtutuos ngayong February 20 para sa FIBA Asia Cup Qualifiers 2025. Talagang walang pahinga ang mga players natin dahil kahit kakarating pa lang nila sa Taiwan ay sumabak na kaagad sila sa ensayo para sa kanilang laro versus Taiwan bukas na gabi. Mahalagang manalo ang Gilas versus Taiwan upang mabubura kaagad ang mga doubts galing sa mga fans sa dalawang talo ng Gilas versus Lebanon and Egypt, na hindi lang natalo kundi talagang tinambakan ng Gilas. Kaya tuloy ang dami ng mga bashers ni Coach Tim Cone. Well, mukhang maaga pang tirahin si Coach Tim Cone at puro non-bearing games lang naman ang mga talo ng Gilas sa Doha. Pero ang nakakabilib ay ang commitment ng bawat manlalaro na kung saan kahit halos wala na silang pahinga ay kayod pa rin para sa bayan. Dumating na sa Taiwan ang 13-man lineup ng Gilas Pilipinas para sa kanilang laban kontra Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup Qualifiers 2025 ngayong February 20. Kahit kakalanding pa lang nila sa Taiwan, agad nang sumabak sa ensayo ang ating national team para masigurong handa sila sa bakbakang magaganap kinabukasan. Walang pahinga, walang reklamo, puro dedikasyon lang para sa bayan. Mahalaga ang laban na to hindi lang para sa standings, kundi pati na rin sa kumpiyansa ng Gilas. Matatandaan, tambak ang naging talo nila laban ng Lebanon at Egypt sa Doha, Qatar, kaya maraming fans ang nadismaya. Gusto ng team na patunayan na kaya nilang bumangon mula sa mga pagkatalo at ipakita na sulit pa rin ang Gilas program sa ilalim ni Coach Tim Cone. Well, natural lang na may mga bashers si Coach Tim, lalo na't mataas ang expectations ng mga Pinoy pagdating sa basketball. Pero kung tutuusin, non-bearing games lang naman ang mga talo natin sa Gilas. So, ibig sabihin, hindi ito makakaapekto sa qualifiers, kaya't maaring ginamit lang ni Coach Tim ang mga larong iyon para mag-experiment sa lineup at sistema ng team. Isa sa mga hinangaan sa Gilas ngayon ay ang kanilang commitment. Sa kabila ng pagod mula sa biyahe at kakulangan ng pahinga, wala ni isa sa kanila ang umatras sa ensayo. Ipinakita nila na handa silang lumaban para sa bayan at ibigay ang lahat sa bawat laro. Sadyang kahanga-hanga talaga ang dedikasyon ng ating mga manlalaro. Ang match-up laban sa Taiwan ay hindi basta-bastang laro. Bagamat hindi kasing lakas ng New Zealand o South Korea, ang Chinese Taipei ay may malalakas ding shooters at may home court advantage. Kailangan ng Gilas na maging handa, lalo na sa depensa, upang hindi sila mapahirapan sa labang ito. Isa sa inaasahan nating mag-step up ay sina AJ Edo at Chapit Aguilar na parehong nagpapakita ng kanilang husay. Malaking bagay ang kanilang presence sa loob, lalo na pagdating sa rim protection at rebounding. At bukod pa rito, inaasahan din natin sina Junmar Fajardo, Scottie Thompson at Sergio Perez na magbibigay ng veteran leadership. Isa pang abangan ay ang performance ni Justin Brownlee. Well, alam naman natin kayang-kaya niyang buhatin ang Gilas sa opensa, pero may posibilidad din na limitahan ang kanyang playing time upang mamanage ang kanyang pagod, lalo na't sunod-sunod ang laro. At bukod sa opensa, kailangang mag-focus ang Gilas sa kanilang depensa. Isa sa mga naging problema nila sa Doha ay ang kakulangan ng defensive intensity na naging dahilan kung bakit nakakuha ng maraming open shots ang kalaban. Kailangang higpitan nila ang perimeter defense upang hindi makapagpaulan ng tres ang Chinese Taipei. Magiging malaking hamon ito para kay Coach Tim Cone kung paano niya babalansehin ang rotation ng team at mahalaga na mamanage niya ng maayos ang playing time ng kanyang mga players para maiwasan ang over fatigue. Lalo na't kagagaling lang nila sa biyahe at isang magandang sinyales na kahit pagod, willing pa rin ang mga players na sumabak agad-agad sa ensayo. At para sa mga fans, eto na ang pagkakataon upang mas makita natin kung paano magre-respond ang Gilas pagkatapos ng kanilang dalawang sunod-sunod na pagkatalo. Eto na ang tamang oras upang ipakita na hindi tayo basta-basta susuko at kaya nating bumangon mula sa anumang setback. Sa kabila ng pressure at expectations, isang bagay ang sigurado, ibubuhos ng Gilas ang kanilang puso at lakas sa laban na ito.
hindi ito magiging madali. Pero kung maglalaro sila ng may determinasyon at disiplina, malaki ang tsansang makuha nilang panalo. Pero ang problema ay non-bearing games rin ang laro ng Gilas versus Taiwan at New Zealand. And knowing Coach Tim Cone, meron siyang mga strategies na siya lang ang nakakaalam kung mag-all out ang Gilas versus Taiwan o mag-e-experiment pa rin dahil qualified na ang Gilas. At sa nalalapit na laban ng Gilas Pilipinas kontra Taiwan at New Zealand sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, isang mahalagang tanong ang lumulutang. Mag-o-all out ba ang Gilas o gagamitin ba ni Coach Tim Cone ang pagkakataong ito upang mag-eksperimento? Dahil qualified na ang Gilas sa torneo, ang mga nalalabing laro ay tinatawag na non-bearing games. So ibig sabihin, anuman ang maging resulta, hindi nito maaapektuhan ang kanilang pagpasok sa competition. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang mga laban na ito sa paghahanda ng kupunan sa mas mahalagang torneo sa hinaharap. Well, sa mundo ng palakasan, ang isang laban ay tinatawag na non-bearing kapag ang resulta nito ay hindi na makakaapekto sa pangkalahatang ranking o qualification ng isang kupunan. Sa kaso ng Gilas, nakuha na nila ang kanilang pwesto sa FIBA Asia Cup 2025, kaya kahit matalo o manalo sila laban sa Taiwan at New Zealand, mananatili silang bahagi ng torneo. At dahil dito, may kalayaan si Coach Tim Cone na magdesisyon kung paano niya lalaruin ang mga natitirang laban, kung magiging agresibo at ipapakita ang buong lakas ng Gilas o kung gagamitin ang mga ito upang subukan ang iba't ibang strategy at manlalaro. Kilala si Coach Tim Cone bilang isang madiscarding coach na may malalim na pag-unawa sa laro. Ang kanyang matagumpay na coaching career, madalas niyang ipinapakita ang kanyang kakayahang mag-adjust depende sa sitwasyon. At dahil dito, mahirap hulaan kung mag-o-all out ba siya sa laban o gagamitin niya ito bilang eksperimento. Maaari niyang piliing lumaban ng todo kontra New Zealand upang makita kung paano tatapat ang Gilas sa isang world-ranked team, habang maaring mag-eksperimento laban sa Taiwan, isang kupunang hindi kasing lakas na New Zealand. Okay guys, nanata dre, naabot namin sa Taiwan. Dula mi panalay dre. Ay, nanlay sa tita. Panalay na ni may nang bang inabuhi. Awa ko mga among mga kauban panalay ha. Og among coach sa panalay. Dara kauban ng panalay oh. Panalay mga player. Panalay na player oh. Kani ang pinakamahal talent pay sa kuan. Ay, gumayar kayo. Mahal talent pay sa panalay. Sa kalibo kada dribble ni. Dok-dok kami, we triangle. Kasi import na mas panalay. Panalay. Mo na import na mas panalay. Asa? Kini? Likod.